So mga sikreto upang kaadikan at hanapin ka ng isang lalaki. Yes mga kamamay, ito yung mga tips o mga bagay na pwede mong gawin upang kaadikan, kahumalingan, lagi kang hanapin, lagi kang tawagan, lagi kang mamiss ng isang lalaki. Kung gusto nyo po na mangyari ito sa inyong mga relasyon, kung sa ngayon parang hindi mo na itong maramdaman sa isang lalaki, yung tipong parang nawala na yung pagkasabik, nawala na yung excitement palagi sa'yo ng isang lalaki, well, muli nating ibalik yan. Pero, ipangako mo sa akin, natatapusin mo tong video na to, at ipangako mo rin na i-apply mo to pagdating sa inyong relasyon. Kaya mga kamamay, kung handa ka na, simulan na natin to. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin upang muli kang kaadikan at hanapin ng isang lalaki? So number 1, matuto ka ring maging pabebe paminsan-minsan. Kamamay, maging pabebe? Ano to? Magpakipot ka rin paminsan-minsan. Anong ibig kong sabihin dito mga kamamay? Hindi nyo kailangan sa lahat ng oras. Kayo po palagi yung nandyan para sa kanya. Tawag ng tawag para sa kanya. Huwag kayo masyadong habol ng habol para sa kanya. Kasi iniisip ng isang lalaki na hindi kayo bigyan ng oras kasi kayo na lang yung buntot ng buntot sa kanya eh. Nauumay po ang mga yan kapag masyado kayong maraming oras. Na-feel ng mga yan na ready, available lang kayo dahil lagi kayong nandyan. Anytime pag may tanong siya, madali lang kayong i-access. Every time na kailangan kanya, madali lang kayong i-access. Kasi habol kayo ng habol. Kasi hindi kayo marunong magbigay ng limitasyon sa inyong sarili. Kung kailan lang dapat magparamdam, kung kailan lang dapat mag-chat, mag-text, tumawag. Pero mga kamamay, kung kayo minsan is nagpapabebe, nagpapamiss, nagiging busy sa inyong mga pinagkakaabalahan, inuuna ang inyong sarili, well, malaki yung chance na kaadikan at hanapin ka ng isang lalaki. Bakit? Kasi po, tumataas po yung value ninyo. Kamamay, paano tumataas yung value kapag hindi ka masyadong nagpaparamdam o nagpapabebe ka? Kasi mga kamamay, kapag po ang isang bagay ay hindi masyadong nakikita, okay, lalo pat nasana yung isang tao, yung isang lalaki sa inyo na naghahabol kayo noon, bigla kayong hindi magpaparamdam, hindi magme-message, hindi na ganun tumatawag, mamimiss kayo ng mga yan. Iisipin ng mga yon, bakit kaya yung babae na yun hindi na tumatawag? Bakit kaya yung babae na yun parang naging busy na sa kanyang sariling buhay? Namimiss ko na yun Namimiss ko na yung kakulitan niya. Kamustahin ko kaya? Pag nag-start na siyang mangamusta, doon na rin mag-i-start na siya na yung mag-invest ng oras sa inyo. At maganda yun mga kamamay dahil kinakaadikan na po kayo ng isang lalaki. Hinahanap na po kayo ng isang lalaki. At anong dapat niyong gawin kapag nandun na siya sa point na hinahanap ka na niya? E di magpabebe kayo, sabihin mo, pasensya na, medyo naging busy lang ako sa tindahan eh. Dami kasing bumibili, dami kasing gawain ngayon. O syempre, nakasegway ka. Ganun ba? Wala lang. Parang nanibago lang ako. Pag sinabi niyang ganun, tuloy-tuloy mo lang yon. Okay? Pwede ka namang magparamdam, paminsan-minsan. And yung paramdam mo, bigyan mo ng lalim. Bigyan mo ng pagkasabik sa kanya. Sabihin mo sa kanya, pasensya ka na, hindi na ako nakakapagparamdam sa'yo kasi busy nga. Pero wag mong isipin na nakalimutan na kita. Okay? Nandito lang ako. Yun nga lang, medyo busy sa iba dyan. May mga kaibigan din kasi akong, alam mo na, gusto rin ng oras ko, kaya nagbibigay ako sa kanila. Ayun, pag inisip niyang ganun, may kaibigan ka, tapos busy ka pa sa kung ano, baka mamaya kung sino-sino ine-entertain mo, doon magkakaroon ng takot ang isang lalaki. Nakaadikan ka, nahanapin ka palagi, dahil may kaagaw na siya sa oras mo. Ganun lang mga kamamay, kahit wala, sabihin mo sa kanya na may mga kaibigan ka rin na kinakamusta ka, kaya siguro, kulang na rin yung oras mo para sa kanya. So, ganun lang. Maging pabebe ka rin paminsan-minsan at sigurado ako, hahanapin ka ng isang lalaki, okay, at talagang kaadikan ka ng mga yan. So, malinaw tayo dyan mga kamamaya. So, una pa lang, pero dapat kayanin po ninyo ito. So, next, huwag kang masyadong sobrang silosa. Sabihin natin may asawa na kayo, may jowa na kayo. So, isang tabi muna natin yung mga single ha. Hindi pa kayo pwedeng magselos kasi wala pang karapatan. So, para sa may mga asawa dyan, huwag kayo masyadong silosa. Nakita nyo lamang yung mga partner, yung asawa ninyo, yung mga jowa ninyo, may kausap na babae. Galit na kaagad kayo. Okay, after mag-usap ng dalawa, pinagalitan nyo na kaagad. Ang masama, pinahiyaan nyo pa.
Okay, masama sa harap ng kanyang mga kaibigan, doon mo po siya kinumpronta. Mali po yun mga kamamay. Okay, mali po yun. Unang-una, dapat hindi ka muna nagselos. Tinanong mo siya kung sino yon. Tinanong mo siya kung bakit niya kausap yon. So, syempre, magpapaliwanag naman yung lalaki. Pag yung lalaki hindi agad nakasagot, doon ka maghinala. Pero kung yung lalaki, diretso sa point na, si ano yon, pinsan ko yon. Hindi mo ba kilala yon? So, wala kang magiging problema. Pero kung ganito, ang way ng isang lalaki ng pagpapakilala, ano yun si ano yun, si tawag dito, pangalan nga nun. Pagka ganyan magpaliwanag yon, doon ka magtaka o doon ka maghinala kasi hindi niya maipaliwanag, mapakilala sa iyo ng maayos. Pero kung direkta sa punto na sinabi niya, si ano yun, si Mayrin yun, yung pinsang ko, di mo ba kilala yun? Ano ko ba naman? Pati ba naman yung pagsisilosan mo, pinsang ko nga. So, walang problema kung ganun. So, kaya mga kamamay, huwag kayong masyadong maging silosa. Kasi kung masyado kayong magiging silosa, hindi kayo hahanapin ng isang lalaki. Baka iwasan pa kayo ng mga yan. Baka kayo ilayuan pa ng mga yan. Baka nga umiwas pa sumama pa ang loob sa inyo. Bakit? Binibigyan mo siya ng limitasyon na kumausap ng babae. Kahit wala namang dapat ikaselos. Kaya please mga kamamay, yung pagiging silosa po ninyo, inyo munang ilugar. Huwag muna kayong mag-alma. Huwag muna kayong, alam mo dyan, magalit. Kung nakikita nyo na may kausap na lalaki o babae, ang isang lalaki o mga partner ninyo. Kasi hindi makakatulong yan para hanap-hanapin kayo at kaadikan kayo ng mga lalaki. So yung pagiging silosa, isang tabi nyo muna. Hindi makakatulong yan. Okay? So maliwanag tayo dyan mga kamamay ha? So next, huwag palagi na ikaw ang unang magparamdam. Yes, mga kamamay, mga girls, alam ko, nasa loob kayo ng isang relasyon ngayon. O sabihin natin yung mga single dyan. Alam ko, ngumingiti kayo ngayon dahil may bago kayong nakaka-chat, may bago kayong kinikilala, may bago kayong napipisil, may bago kayong, alam niyo na, parang kinikilala nga yun sa madaling sabi. Pero mga single, wag na wag kayo agad aasa o magbibigay ng sobrang maraming oras. Huwag palaging kayo yung unang mag-chat-chat sa umaga. So sana yung iba dyan, lalo't lalo na kung bago pa lang kayo sa relasyon o bago nyo pa lang kinikilala ang isang lalaki. Yung iba tuwan-tuwa. Kamustahin ko kaya yung tulog niya kagabi? Ano kayang nangyari kagabi? Nakatulog na ako eh. Tuwang-tuwa kayo. Hindi nyo alam. Yan yung lalason sa inyong relasyon o sa inyong kung ano mang meron sa inyo ngayon, yung pagiging available o yung palagi yung pagpaparamdam sa kanila o yung nauuna palagi kayong nagpaparamdam sa kanila. Kamamay, excited lang talaga ako, hindi ko mapigilan yung sarili ko. Oo nga, nandun na kayo sa point na excited kayo, gusto nyo pa siyang makilala, ang dami yung tanong, ang dami yung tanong na gustong itanong sa kanya, ang saya-saya nyo. Oo nga, nandun na kayo, pero huwag yun naman yung obvious na naghahabol na kayo sa dami ng tanong ninyo Masyado na kayong nagpapakita ng motibo na gustong-gusto niyo yung lalaki. Huwag ganun. Hayaan yung sila ang maunang magparamdam. Sa gabi, pwedeng bitinin ninyo. Yan yung tips ko. Sa gabi, bago kayo matulog, bago niyo sabihin good night, bitinin ninyo. Magkaroon kayo ng pahabol na mga tanong o kung ano mang gusto niyong itanong sa kanya na magiging kapanapanabik sa kanya. Kamamay, pwede bang example? Ganito. Sabihin mo, ano ba pangalan? Sabihin natin, Christian. Christian, bukas na lang siguro ulit tayo. Mag-uusap kasi medyo malalim na yung gabi. 2:00 na ng madaling araw pa lang, hindi ko napansin. Ano ba? Ano bang lakad mo sa linggo? Baka po pwede tayong lumabas o Kung may oras ka lang naman. Okay, baka po pwede tayong lumabas. I-message mo na lang ako bukas kung halimbawa na okay sa'yo, na lumabas tayo sa linggo. Yun lang. So paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kapahinga na rin muna ako. Maaga pa ako bukas So yun lang, mga kamamay. Binibitin niyo siya. May mga katanungan kayong inihang up at sigurado ako na mag-iisip yung lalaki pag nabasa niya yun. So talagang siya yung magpaparamdam. Pero ang gagawin mo nga kinabukasan, hihintayin mo siya na siya ang unang magparamdam. Okay? Wag ikaw. Mamaya, 5:00 pa ng umaga, nagpaparamdam ka na, dami mo ng chat. 2:00 ka natulog, 5:00, puro chat ka na naman. Huwag ganon. Nagpapakita yun ng paghahabol. Nagpapakita yun ng pagiging low value mo. Kaya hanggat maaari mga kamamay, wag na wag kayong magpaparamdam unang-una sa mga lalaki na yan. Para isipin nila na hindi kayo naghahabol. Para isipin nila na mas tumaas pa ang value ninyo o para maisip ng isang lalaki na high value yung babae ka. Okay? So, next. Huwag mong hayaan na sinasaktan at inaabuso ka.
Mga girls, mga kamamay, yung mga nasa relasyon dyan. At syempre, kahit wala sa relasyon, minsan kasi, kinikilala mo pa lang yung lalaki pero sinasaktan ka na. So, hindi ka talaga hahanapin kapag ka tinitiis mo yan. Anong dapat mong gawin? Alamin mo yung value mo. Alamin mo kung ano yung kahalagahan mo. Kasi yung iba, pag hindi nila alam yung value nila sa isang relasyon o value nila bilang isang babae, hinahayaan lang palagi nila na sinasaktan sila ng lalaki. Sabihin ng iba dyan, mahal ko kaya sinasaktan ako. Mahal ko kaya natitiis ko. Mahal ko kaya okay lang sa akin. So, hindi po tama yon. Ang totoong nagmamahal, hindi ka dapat sinasaktan madalas. Ang totoong pagmamahal, dapat yung katotohanan ang ipinaparanas, ipinaparamdam sa inyo. Minsan nasasaktan tayo dahil yun ang katotohanan. Wala yung problema. Okay? Dapat tanggapin natin yon. Pero kung ang katotohanan ay hindi ka naman talaga niya mahal at sinasaktan ka na niya, dapat tanggapin mo rin yung katotohanan. Dapat lumayo ka na. O kung halimbawa naman, mahal ka niya, pero nagiging busy siya sa iba, hindi niya alam na nasasaktan ka na niya, lumayo ka. Pagka ganyan, dapat alam mo yung respeto mo sa sarili mo. Hindi mo kailangan na isiksik yung sarili mo dun sa mga tao. Hindi naman nila nakikita yung halaga mo. So, ganun yung dapat mong gawin. Okay? So, wag masyadong tiis lang, magiging martir, magiging, alam mo yon, magiging marupok ka sa mga bagay-bagay. Sa madaling sabi, alamin mo ang halaga mo, alamin mo kung kailan ka dapat lumayo, pag inaabuso, sinasaktan, dapat alamin mo yung respeto mo pagdating sa sarili mo. So, yun lang mga kamamay. So, sa mga gustong magpa-advise dyan, tawagan nyo lang ako. I-contact nyo lang ako, pag-usapan natin yan. So, for more video and love advice na kagaya nito, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo.